Mga kababalaghan at katatakutan, mga ka-creepy Pinoy. Ako si Baltazar, ang inyong gabay sa mga sulok ng kadiliman at misteryo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel na Creepy Pinoy Stories. Bawat linggo, dala ko ang pinakabagong mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso at magpapalawak ng inyong imahinasyon sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kung ikaw ay uhaw sa mga kwentong magpapakilabot sa iyong kalamnan at magpapaisip sa iyo hanggang sa iyong pagtulog, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Sumali sa ating lumalaking komunidad ng mga adik sa kwentong katatakutan at siguraduhing naka-on ang notification bell para lagi kang una sa mga sariwang upload na puno ng lagim at misteryo. Handa ka na ba? Tara na't silipin ang dimensyong nakapagitan sa ating realidad. Sa episode na ito, sumama kay Rodel, isang simpleng empleyado sa Makati na ang karaniwang araw ay biglang babaligtad patiwarik. Isang babala mula sa isang estranghero, mga tinginang nagpapahiwatig ng panganib at ang kanyang sariling tahanan na tila naging dayuhan sa kanya. Ano na nga ba ang misteryo sa likod ng kanyang key fob na hindi gumagana at sino itong lalaking kamukha niya na tila bida sa sarili niyang buhay? Maghanda sa isang gabi ng pagtuklas sa isang kakaibang dimensyon kung saan ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng madugong kahihinatnan. Samahan si Rodel sa kanyang paglalakbay sa kabila ng ating mundo at alamin kung paano niya haharapin ang bagong buhay na nag-aabang sa kanya. Huwag bibitiw dahil ang kwentong ito ay tiyak na magtataas ng balahibo sa iyong likod. Sa gitna ng kabisihan ng umaga sa Makati, nakita si Rodel na abalang-abala sa pagtatrabaho. Puyat at pagod ang kanyang mga mata habang pinipilit niyang tapusin ang isang mahalagang kampanya sa advertising. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumakatok sa keyboard, animoy may hinahabol na oras na hindi maaring palampasin. Habang naglalakad si Rodel sa kalye ng poblasyon, bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang paligid ay unti-unting nagiging mas madilim at tahimik habang papalapit ang gabi. Ang mga ilaw ng poste ay tila mga matang nakamasid sa kanya at ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng tunog na nag-ietso sa kahabaan ng kalsada. Bigla na lamang lumitaw si Mang Kaloy mula sa isang eskinita, ang kanyang mga matay nanlilisik at ang boses niya ay nanginginig sa babala ng hindi malamang panganib. "Mag-ingat ka, Rodel," bulong niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Rodel, iniisip na baka guni-guni lamang ito ng pagod niyang isipan. Sa pagpapatuloy ng kanyang lakad, nakasalubong ni Rodel sina Leo, Berto at Carlo. Ang tatlo ay nagbigay sa kanya ng masamang tingin at nagpakita ng agresibong kilos, tila ba may itinatagong masama. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, nagbabadya ng isang hindi inaasahang panganib. Sa pagdating ni Rodel sa kanyang kondo sa Bonifacio Global City, ang kanyang pagtataka ay halos hindi maitago nang hindi gumana ang kanyang key fob at susi. Para bang may hindi nakikitang puwersa na nagbago sa kanyang paligid, isang senyales na may mali sa kanyang tahanan. Laking gulat ni Rodel nang makita niyang may ibang tao sa loob ng kanyang kondo, isang lalaking kamukha niya. Si Roman na kalmadong nanonood ng telebisyon at kumakain ng hapunan, tila ba siya ang tunay na may-ari ng lugar? "Sino ka? Anong ginagawa mo sa kondo ko?" sigaw ni Rodel, ngunit si Roman ay tila hindi nababahala. Sa pagtawag ni Rodel sa pulis, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabalisa.
may lalaking nagpapanggap na ako sa loob ng kondo ko. Ngunit ang kanyang pagkalito ay lalo pang tumindi ng kumampi ang mga pulis kay Roman at hindi nila makita ang kanyang mga ID at dokumento. Ang mundo ni Rodel ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. At habang si Rodel ay nakatayo sa labas ng kanyang sariling tahanan, walang makapitan at walang pagkakakilanlan, isang nakakagulat na katotohanan ang malapit ng ihayag na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang dilim ng gabi ay nag-aabang at ang susunod na mga pangyayari ay magdadala kay Rodel sa isang landas ng kadiliman na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Sa labas ng kanyang modernong kondo sa Bonifacio Global City, naramdaman ni Rodel ang bigat ng pag-iisa at pagkalito. Ang kanyang telepono na dati-rati nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa mundo, ngayon ay tila isang walang silbing piraso ng metal at salamin. Pinindot niya ang mga buton, ngunit walang tugon. Ang screen ay nanatiling itim na parang lahat ng teknolohiya ay tinalikuran siya. Sa kanyang paligid, ang mga ilaw ng syudad ay nagpapaligsahan sa dilim, ngunit sa kanyang kamay, ang liwanag ng kanyang telepono ay hindi na muling sisiklab. Habang naglalakad siya pabalik-balik sa harap ng gusali, lumapit sa kanya si Roman, ang kanyang kahawig, na may kakaibang kalmado sa kanyang mga mata. "Halika," anyaya ni Roman, "may kailangan kang malaman." May pag-atubili, sinundan ni Rodel si Roman papasok sa kondo. Ang bawat hakbang ay puno ng pagdududa at takot. Sa loob ng kondo na ngayon ay tila banyaga sa kanyang paningin, inilahad ni Roman ang nakakagulat na katotohanan. Tayo ay magkaibang bersyon ng iisang tao mula sa magkaibang dimensyon, paliwanag ni Roman. At may isang ritual ng dugo na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rodel na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa takot, habang unti-unti niyang nauunawaan ang sitwasyon. Ang ideya ng pagpatay para sa sariling kaligtasan ay nagdulot ng isang malalim na pangamba sa kanyang kalooban. Ang susunod na mga desisyon ni Rodel ay magtatakda ng kanyang kapalaran sa isang landas na balot ng dugo at dilim. Nagpasya si Rodel na sundin ang utos ni Roman, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa bawat hakbang papalapit kina Leo, Berto at Mangkaloy, ang kanyang isipan ay nagugulo sa mga tanong at pangamba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng kanyang gagawin. Nang makaharap niya sina Leo at Berto, ang kanyang pagkabigla at pagkasuklam sa kanyang sariling mga aksyon ay halos hindi niya matagalan. Ang paligid ay lumalabo at ang mga anino sa kanyang paligid ay tila nagiging mas nakakatakot, na parang sumasayaw sa ritmo ng kanyang mabilis na tibok ng puso. Ang pagharap niya kay Mangkaloy ay ang pinakamahirap. Ang matandang lalaki na dati-rati bahagi lamang ng tanawin ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ngayon ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Mangkaloy, alam ni Rodel na kailangan niyang tapusin ang kanyang buhay upang makumpleto ang ritual. Ang luha at pagsisisi ay naghalo sa dugo na kumalat sa kanyang mga kamay. Sa kanilang pagbalik sa kondo, si Rodel at Roman ay nagmadali sa paghahanda para sa ritual, habang ang oras ay mabilis na lumilipad patungo sa hating gabi. Ang bawat segundo ay nagdudulot ng mas maraming kaba at takot sa kanilang mga puso.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga pulis ay dumating at nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng tensyonado at magulong eksena, si Roman ang aksidenteng napaslang. Sa kanyang pagkamatay, isang hindi maipaliwanag na supernatural na hadlang ang biglang nagprotekta kay Rodel, na nagbigay sa kanya ng sandaling pagkakataon upang makatakas mula sa nagbabadyang kapahamakan. Ang pagkamatay ni Roman ay nagbukas ng isang bagong dimensyon ng takot at pagtataka na nagtulak kay Rodel sa isang hindi inaasahang landas na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa pagbagsak ng katawan ni Roman sa sahig, tila nagdilim ang paligid at unti-unting natunaw ang realidad na nakapalibot kay Rodel. Ang mga pader ng kondo ay naglaho na parang usok at ang syudad ng Makati na dati-rati puno ng ilaw at ingay ay napalitan ng isang nakakatakot na dimensyon na may kalangitan na kulay dugo at lupa na gawa sa abo. Ang hangin ay puno ng mga bulong at daing na nagmumula sa hindi nakikitang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Habang naglalakad si Rodel sa lupain na ito, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang dalawang nakakatakot na nilalang na may mga pakpak at matatalim na sungay. Si Asmodeus at Beelzebub, ang mga demonyong nagbabantay sa dimensyong ito, ay nakatitig sa kanya na may mga ngiti na puno ng malisya. "Ikaw ay nagtagumpay, Rodel," sambit ni Asmodeus. Ang kanyang boses ay parang galing sa kailaliman ng lupa. "Ang ritual ay kumpleto na at ikaw ay nararapat para sa gantimpala." Nanginig sa takot at pagkamangha si Rodel, hindi makapaniwala sa kanyang kinatatayuan. Ano ang ibig niyong sabihin?" Nauutal niyang tanong. "Ang gantimpala mo," sagot ni Beelzebub, "ay ang paglipat sa isang bagong dimensyon kung saan maaari kang magsimula muli." Sa isang iglap, ang paligid ni Rodel ay muling nagbago at siya ay napadpad sa isang mundo na ibang-iba sa kanyang kinagisnan. Nagising si Rodel sa isang simpleng tahanan sa Quezon City na may mga dingding na gawa sa kahoy at mga bintanang may kurtinang gawa sa telang bulaklakin. Ang kanyang pagkalito ay halata sa kanyang mga mata habang sinusubukan niyang unawain kung paano siya napunta sa lugar na ito. "Saan ako?" bulong niya sa sarili habang dahan-dahang bumangon mula sa papag na kanyang hinihigan. Sa kanyang paglabas ng kwarto, nakaharap niya ang isang lalaki na may malaking pagkakahawig sa kanya, ngunit may ibang kinang sa mga mata. Ang tensyon sa pagitan nila ay kapansin-pansin at sa isang desisyon na puno ng kaba, pinili ni Rodel na itago ang kanyang madilim na nakaraan. "Magandang umaga," bati ng lalaki na may ngiti sa labi. "Ako si Rodel, ikaw ba ang bagong kasama namin dito?" Habang nagpapatuloy ang araw, unti-unting inaangkop ni Rodel ang kanyang sarili sa bagong buhay na ito. Ngunit sa bawat hakbang at bawat salita, may palaging paalala sa kanyang isipan ng siklong kanyang kinakaharap. Sa bawat pagtulog at paggising, hindi niya maiwasang isipin hanggang kailan siya magtatago sa bagong mundong ito at ano ang kapalarang naghihintay sa kanya sa susunod na pag-ikot ng siklo. Mga ka-creepy Pinoy, natunghayan natin na sa bawat pagpili ay may kaakibat na kahihinatnan. Ang dilim ay nag-aabang sa mga taong lumilihis sa landas ng kabutihan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aking mga kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga kwentong hindi lang basta nakakatakot, kundi mag-iiwan sa inyo ng aral at babala. I-on ang notification bell para lagi kayong updated.
And sa inyong pagtulog ngayong gabi, mag-ingat. Baka sa inyong mga panaginip ay may kumatok na misteryo mula sa kabilang dimensyon. Hanggang sa muli, mga ka-creepy Pinoy. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli sa susunod na nakakapangilabot na upload. Magkita-kita tayo sa dimensyong puno ng hiwaga at lagim. Magandang gabi o magandang bangungot.